Hi, hello! Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman ang inyong pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus kahapon? Siguro marami pa tayong mga sobra sa ating mga inihanda. Marami pa tayong mga iniisip kung ano pa ang pwedeng gawin sa pagdiriwang. At posible marami na sa inyo ang excited na bumalik sa kanilang trabaho at marami pang iniisip na posibleng puntahan dahil alam nyo marami ring nag-uuwian dahil sa pagdiriwang na ito. Sana kung may mga sobra man kayong pagkain, huwag nyong hayaang masira lang. Kundi sana maisipan din ninyo na maibahagi ito sa inyong mga kapitbahay, maibahagi sa mga walang inihanda noong pagdiriwang ng kapanganakan. Amen? Ako na may natutuwa na makita kung saan-saan na talagang damang-dama natin ang tunay na kagalakan ng bawat isa sa pagdiriwang kahapon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa ating patuloy na pagninilay, gaya ng sinasabi ko, sana maging masipag tayo, masigasig, na gumawa ng paraan, na maging mabunga lahat ng ating mga pagninilay, na maging mabuti ang lahat, at makagawa tayo ng kabutihan. Yan yung pinaka-sentro. No? Araw-araw sana mag-isip tayo ng isang paraan na makagawa tayo ng kabutihan. Hindi lang puro paglilin lang, hindi lang puro chismis, hindi lang yung paninira sa iba, kundi yung paraan na makapagdulot tayo ng kaligayahan sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen? Sa araw na ito, araw ng Huwebes, nasa ika-26 na araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 22. Maganda yung sinabi ni Jesus dito sa kanyang mga alagad. Sabi niya, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga taong posible magsira sa buhay niyo. Mag-ingat kayo sa mga taong maging daan ng inyong kamatayan dahil sa aking pangalan. Yan yung talagang sinabi ni Jesus. No? Dahil ang gusto niyong iparating, mahirap ang maging tagasunod ni Kristo. Mahirap yung magiging alagad. No? Marami kang kalaban. Kaya mag-ingat. So siguro para sa akin, mas magandang palawakin pa natin yung salitang ito. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na mag-ingat sa ating mga ginagawa. Na mag-ingat na gumawa ng kasamaan. Mag-ingat na makasira ng buhay ng ating kapwa. Mag-ingat na gumawa ng kamalian. Napakaganda. Dahil yung pagsunod sa Kanya ay napakahirap. Kaya sana sa akin, sa likod ng ating kahinaan, patuloy tayong magsikap na maging mabuti. Maraming mga pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na maging mabuti tayo. Hindi porke masama na ang ating ugali, hindi porke lumilitaw yung ating kahinaan, hindi na lang tayo gagawa ng kabutihan. No. Mas lalo pa tayong magsikap na sa likod ng ating mga kahinaang ito ay may kakayahan tayong gumawa ng kabutihan. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa iba rin. No. At sa paggawa natin ng kabutihan, dahan-dahang magbago ang lahat. No. Ang ating pamamaraan, ang ating pag-uugali. Mag-ingat tayo na madumihan ang ating pangalan. Mag-ingat tayo na malulong sa masamang bisyo. Mag-ingat tayo na tayo ang dahilan na masira ang kinabukasan, mawalan ng inspirasyon ang ating kapwa. Araw-araw, mag-ingat tayo. Ngunit sa pag-iingat na ito, huwag tayong matakot. Dahil una sa lahat, nariyan ang Hesus, nariyan ang Diyos na siyang handang gumabay sa atin, lalong-lalo na kung tayo mismo ay nagsisikap
Huwag lang ilaan yung lahat ng tiwala sa Panginoon na hindi tayo kumikilos. Ang pagtitiwala at ang pagsisikap, sana huwag humiwalay ito. Ang bunga ng pagkamit natin ng ating mga pangarap sa buhay ay dahil sa ating pagsisikap at pananalig sa Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, maging sandigan ka nawa ng aming patuloy na paglilingkod sa aming kakayanan. Maging inspirasyon ka, sana, sa lahat ng mga nawalan ng inspirasyon. Maging pag-asa ka sa lahat ng mga nawalan ng pag-asa. Tulungan mo kami na madama ka namin araw-araw sa aming buhay. Amen.